Senator Kiko, sir. Magandang umaga po, Senator Kiko. Good morning po. Hi, good morning sa inyo at sa mga nakikinig. Lakay Deo, Sister El, at lahat ng nakikinig. Good morning. Good morning, Senator Kiko. Mukhang nasa farm mo sa Tagaytay. Ayan, parang naririnig ko yung Medyo, mga... mahangin-hangin pala. Mahangin-hangin. Ayan, Sana nga, pero busy sa mga caucus sa BICAM ng Senate. Kaya andito tayo. Ano ang nangyari? Bakit na nagkaroon ng deadlock at paano ito re-resolbahin itong budget cut ng DPWH na 45 billion, Senator Kiko, sir? Yes, well, unang-una, siyempre dapat ating tandaan na itong flood control na scandal na ito, malaking bahagi nito ay dahil dun sa mga ginawa sa BICAM. Hindi ba? Noong nakaraang taon sa 2025. Kaya nag-iingat kami ng husto sa BICAM para tiyakin na hindi mauulit itong mga insertion na hindi maayos, na may overpricing. Hindi po ba? Yung budget na pinopropose, ito yung hinanda ng nakaraang administrasyon sa DPWH. Alam naman natin, nakita na natin sa mga hearing kung paano nila binaboy yung net, hindi po ba? And that's why, sabi namin at sinabi mismo ni Secretary Dizon doon sa mga hearing na itong budget na hinihingi na para sa infrastructure, overprice yung mga materyales. So sabi namin doon sa hearing, kung overprice itong hinihingi ninyong pondo, pwede bang tapyasan ito para yung overprice matugunan? Ang sagot naman sa amin, pwede. Yes, sir. So yun ang ginawa natin. Tinapyasan natin ng 45 billion dahil nga sila mismo ang umamin na yung kanilang computation sa mga materyales ay overpriced. At sila rin na nagsabi, ipapababa natin itong overpricing. O sinamahan natin sila at kami po ay kumilos at pinapyasan ng 45 billion. Ang tanong, bakit biglang sinabi ninyong overpriced pero ngayon gusto nyo ibalik? Ayan. So gusto namin magkaroon ng paliwanag. Dati sabi nyo overpriced. Kaya sabi nyo, sige, putulin ng across the board, 20%, pwede. Kayo na mambawas. Binawasan namin. Sumunod kami dun sa kanilang inputs. Alam mo, kaya nga nag-hearing para marinig yung kanilang mga punto de vista at pinakinggan naman namin. And after that, ngayon gusto nila ibalik. So, ano yun? Sa atin, kung overpriced, bakit ibabalik doon sa dating presyo na hinanda nung grupo pa ni Nabonoan, ni Cabral? Hindi naman basta-basta tayo pwedeng, yun na nga ang sabi, deadlock. Sa akin, ano ba? Pagpipilian ba natin kaagad yung budget na may overprice? O pigilan natin kahit na madelay, pigil natin itong overpricing? So, sa BICAM ngayon na Senator Kiko, paano ito re-resolbahin? Ayan, pagbibigyan ba si Secretary Vince Dizon na ibalik yung 45 billion na cut o paninindigan na bawasan talaga? Kasi in the first place, sabi nga, may sabi na overprice, pagkatapos mukhang nagkamali. Ayan, ay wow, mali, hindi dahil, pala. Wala pa daw po ba yung inflation nung kinumpute nila yun? Well, ang sa atin, andyan na yung paliwanag. Sinabi na overprice. Kinakailangan natin gumawa ng hakbang para hindi pumayag sa overprice. Baka mangyayari yan pagkatapos ng aprubahan nito dahil minamadali. Lahat kami papatawag na sa ICI sa susunod na taon. Totoo po yan. Alam nyo na overprice, inulit nyo pa. Ayan, yes. Yes. So, ang sa atin, hanapan natin, nga, hindi lamang win-win dahil baka sabihin nila bias kami sa Senate panel dahil si Win ang aming dapat may yung House panel si Mika. O di maghanap tayo ng win-win
at mika-mika. Aha. At saka may na-discover pa Senator Kiko sir, ayan abay ang Kongreso, abay yung ating Speaker Bogie D ha, abay doon na lang sa kanilang original na proposed budget ng DPWH sa Isabela. Ayan, isang distrito lamang ha, doon sa kanyang district sa 6th district ha. Abay yung original na 1.1 billion na budget abay tumaas ng 2.68 billion. Ayan, in total 3.7 billion na approve ng Congress. Ito ba ay dahil ito ay sa speaker tatapisan ba ng Senado sa BICAM ito, Senator Kiko? Kaya gusto po natin, at ito ang ating pinasa sa Senate, dapat itong mga proyektong ito nakalista. So, para malaman natin, itong sinasabing 3 billion, totoo ba yan? Kasi sa ngayon, lumalabas mga lump sum amounts eh. At least dun sa amin sa Senate, nung inaprubahan namin ng third reading, hindi kami pumayag na walang annexes na nandun mismo yung mga proyekto. Pero, halimbawa, ang inaprubahan namin sa Farm to Market Road 16 billion, pero ang mungkahi ng House 33 billion. So hinihingi namin yung isa-isa doon. As of over the weekend, kinukompleto pa. So sabi namin, pagka hindi kompleto yan, hindi tayo papayag sa ratification. So hindi ko alam kung ano yung detalye na yon. Baka mas mabuti sina speaker ang sumagot doon. Pero ang sa atin, anuman ang babaguhin, kailangan nakadetalye para maliwanag sa publiko na ito ang pondo, dito gagawin ang proyekto, ito ang coordinates, at hindi lamang yan, meron pang mga safeguard tulad ng hindi public works ang gagawa ng farm to market roads, kung hindi ang DA, kasama ang Bureau of Agriculture and Fisheries Engineering, at merong PPP, private sector, o di kaya itong LGU, matching. Pag nandiyan kasi ang LGU, kung maalala natin, yung flood control, binabypass ang mga LGU, kaya bigla na lang may proyekto ron. Hindi tayo ngayon papayag dyan. Isa sa mga pwedeng gawin, kasama dun sa safeguard, special provision, kasama ang LGU sa pag-implementa ng farm to market roads. Pero sa nangyayari ngayon, Senator Kiko, optimistic ba kayo na may ipapasa pa itong budget before Christmas, before New Year? Well, kahit sabi nga napapubuntong hininga kayo. Sabi nga ni Senator Ping, mas mabuti na yung re-enacted budget na hanggang sabihin natin January kesa itong imamadali natin na may mga insertion at hindi maliwanag. So sa atin, kung magka-re-enactment man, it will be a short term. Dahil kailangan lang busisiin ang so. Nobody wants a reenacted budget. We don't want it. And if it has to happen, siguro kahit na mag-special session kami, ipapasa ng January, willing kami dyan. Ayan. Okay, Senator Kiko, sa ibang issue, ayan, 9 days before Christmas, wala pang ipapakulong na malaking isda na involved dito sa flood control scandal. May mangyayari ba? Ano ba ang napag-uusapan niyo sa Senado? Sabi nga nila, habang may buhay, may pag-asa. So, 9 days pa naman. Sabi nila, bago magpasko, di dapat. Di ba dapat may mangyari? Dahil nga yan ang panawagan ng taong bayan. Talagang hindi papayag na itong maliliit lang, itong mga nasa regional ng public works lang ang mga nasasampahan. Dapat talaga may makulong dito at umaasa tayo na merong mangyayari bago magpasko. Ayan. Anong epekto nito kung may makukulong na miyembro po ng Senado? Senator Kiko, sir, di ba black eye na naman ito sa ating Senado? Well, tama yan. Siyempre, nakakalungkot dahil nakasama din natin ang mga ito. Pero, paano natin maiko-correct yung na mga pangyayari kung hindi may mga mananagot. So sa atin sana dapat evidence-based, hindi dapat hinahabol dahil kalaban sa politika, dapat maliwanag. Kaya yun ang ating nais mangyari, no, na dapat may ebidensya, tiyakin na sapat ang ebidensya at hindi kung ano-ano lang ang isasampa dahil yun ang pinangako. Hindi yung pangako
ang mas matimbang yung ebidensya. Pero ano bang sikreto niyo, Senator Kiko? Ba't ang gaganda ng mga gulay mo? May green thumb ka ba? Paano po ba, Sen? Paano Baka ba? naman pwede po kayong magbigay ng tips. Ay, ano yan, talagang organic yan. Organic Saka yan. pinagmamalaki natin. Mhm. Kaya ibang-iba. Minsan nga nung ako'y dito sa Senate, pag meron akong mga hearing, maabot ako ng lunch. Mm-mm. Pabibili ako ng salad. Wow. Iba yung salad dito na hindi organic eh. Ganun po ba? Alam ni Oo, Sen ang lasa. Iba na ang lasa, tapos makikita mo, mabilis matuyot. Yung merong brown na sa mga gilid. Ay, pag organic, wala. Kaya, yan ang aming advokasya. 15 years na kaming 13 years na kaming nag-harvest ng organic na litsugas at tuloy-tuloy. Kaya, at nagpapasalamat sa akin, sabi ni isang sekretary, dating sekretary, sabi, salamat ha. Bakit? Kasi sabi ng misis ko, kailangan ko kumain ng gulay eh. Mabuti na lang, dumating yung gulay mo. yung gulay mo sa Tagaytay, parang nakarating din dito. Oo nga. Tsaka sabi ko nga, mas madaling kausap yung gulay. Kaysa sa mga politiko, kaya talagang nalilibang ako. Mas honest ba, Sen? Ikaw ba pagka nagtatanim, parang yung mga nagtatanim ng mga bulaklak, kinakausap yung bulaklak, yung mga halaman. Kinakausap mo rin ba yung mga halaman mo, Binabati Senator niyo ba, Kiko? Sen? Binabati mo rin? Well, ang dahilan doon, dahil pagka kinakausap mo, lumalabas yung carbon dioxide sa bibig mo. Oh. Yun ang gustong-gusto ng mga tanim, carbon dioxide. Ganun ba? Basta lang, huwag sumagot yung mga tanim. Nakakatakot naman na yun, Senator. Baka sabihin nung... May naririnig ka ng boses. Iba na klase. Baka sabihin nung gulay, kainin mo ako. Baka nga sabihin lang, kaya wag mo kong kainin. Huwag mo kainin pala. Oo, sabi, vegan kayo ng vegan. Paano naman kami? Ayan, Senator Kiko, sir, maraming salamat. Magandang umaga po sa iyo. Thank you and Merry Christmas. Maraming salamat. Merry Christmas. At sana sa 2026, mas maganda ang ekonomiya, mas maganda ang kita, mas mababa ang presyo ng pagkain at iba pang bilihin. Yan ang isusulong natin. Ay prosperous and happy 2026 din. And Merry Christmas. Merry Christmas, sir. Daming bayan. Senator Kiko Pangilinan, ang chairman ng Senate Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reform at chairman din ng Committee on Justice. Ayan.